Magandang araw mga pensionados, welcome back sa aking YouTube channel. And then ang topic po natin ngayon, ito nga po yung sa stock market natin, sa Philippine stock market po natin, yung mga transaction fee, kasi nagkaroon na ng latest development po sa ating mga transaction fees po natin. Okay, so sa ngayon pakita ko muna sa inyo kung ano ba yung mga fees natin sa stock market. Tandaan po natin, meron po talaga fees ang stock market, wala pong libre sa stock market po. Lahat po yan may fees. Okay, tandaan po natin yan. So, ano ba usual fees po natin sa ating stock market? Yan, yung charges po natin. Una-una yung commission. Siyempre, ang mga stock broker natin, may commission naman po yan. Hindi naman po sila pwedeng gumana kung lagi naman po libre. Paano na yung mga overhead cost nila, diba? Kung lagi na lang po libre. So, talaga mayroon pong commission fee. Miski naman po sa mutual fund po natin, meron po din po sila mga fees din po yan, pero yun nga po, like sasabi, naka-incorporate na po siya sa kanila pong NABS-PU at NABS-PS. Pero sa stock market po, kasi raw po yan, so meron po tayong upfront na commission fee. Okay, ang commission fee po natin ay 0.25% po ng ating transaction. Okay, kung ano po yung transaction po natin, 0.25%, pero dati nga po, meron po tayong minimum, minimum na 20 pesos. Pagka mababa po sa 20 pesos yung commission fee po natin. Then meron po tayong VAT. Yung VAT naman po ay mga 12% po yan dun sa commission, 12% po yan sa commission po natin. Ayan po yung SCCP, meron po tayo yan 0.01%, kasama po talaga po yan. Okay, then meron po mga brokers po nag-charge din po ng transaction fee. So iba po yan, yung ibang ginagawa po nila dyan ay 0.005% po. Meron pong ganyan po na nagbibigay po ng transaction fee. Yung iba pong nagkakaroon po ng 0.005%. Okay, pero sa iba pong broker, hindi po nila kasama yan. Then meron din po tayong sales tax. Ano po yung sales tax po na yan? Ito po ay yung sales tax po yan. Ito po yung during pa nagsisales po tayo. So ito po yung isip po natin, ito po yung charges po natin kapag tayo po ay nagbabay. Yan, ito po naman yung pag nagsisell po tayo. Okay, so usually po pag nagbay po tayo, ito po yung mga commission charges po natin. Siyempre wala po yung sales tax, kasi yung sales tax po na yan po yung kapag nag-sales po tayo. So kaya po nagkaroon po na tayo ng sale. Yan, same po ang mga charges natin, plus lang po itong 0.6% po ng sales tax. Yan. So papakitaan ko po kayo ng sample. Okay, kaya mga kapensionados, sabihin natin na meron tayong bibilin. Mabili po tayo. Okay, sabihin natin initial investment ko lang ay 1,000. Sabihin na po natin. Then yung stock A na price ko sa bilhin ay 5 pesos. Then syempre sa stock market po meron po tayong lot. So nagdidepende po yan, yung lot po na yan. So research na lang po kung depende po sa price po yung lot niya. So pagka mababa po sa 5 pesos, kung mababa po sa 5 pesos yung lot na yan, magiging 1,000. So mamaya bigyan natin ng sample. So dahil sa lot po natin ay 100, ibig sabihin 100 po pwede natin ibili ng mga shares po. So lumalabas po dyan, meron tayong 200 shares. Ang transaction value natin ay 1,000. Sample na po natin yan. So kung initial investment natin ay 500, sabihin lang po natin, 500 po, sabihin natin sa initial. So pwede tayo makabili pa rin po ng shares, pwede tayo makabili. Pero kung sabihin natin initial investment lang po natin 400, yan, hindi tayo makakabili. Hindi tayo makabili ng shares kasi nga po, baba po. Kasi yung lot po natin ay 100, so ibig sabihin at kahit paano 500 po ang pera nyo para kayang pag-invest. Okay, so balik natin sa 500. Yan, so 500 na po siya. So may transaction value tayo ng 500, but meron po yung charge ang ating stock market. So dati nga po, dahil nga po meron po tayong minimum na commission fee na 20 pesos. So yung charges po natin, yan yung commission po natin, dahil nga po below po siya sa, makita nyo po, yung charge po kasi natin, yung commission fee po natin ay nasa 1 pesos something lang. So dahil nga po dati meron po tayong minimum fee na 20 pesos, 20 pesos charge po sa atin. Then yung 20 pesos po na yan, magkakaroon po siya ng VAT. Tandaan po natin, yung VAT po natin ay magagaling po sa commission fee, hindi po sa transaction value. Okay,
Then, ito po yung fees natin, SCCP fees. Magagaling naman po yan sa ating transaction value. Yan. Okay? So, makita po natin mas mataas ang commission at ng VAT po natin kumpara po dito. So, huwag na po tayo magreklamo ha. So, ang pera po talaga natin ay napupunta talaga sa commission at sa VAT. Okay? So, ang total transaction value po natin ay 522.45. So, ibig sabihin, yung 500 na initial investment po natin na nakalagay ay kulang pa po. So, dapat maging, dadagdagan nyo pa ng around 22-25 pesos para magkaroon kayo ng transaction. Ha? Yan po yung sa ganyang sistema po. Then, syempre, gusto natin siya ibenta. So, pag isi-sell po natin yan, syempre, isi-sell na po natin. Syempre, yung initial investment natin, wala na tayong pera dyan. Kasi ano na tayo, diba? Bumili tayong share. So, bilhin natin yung stock natin tumaas ng 6 pesos. Siyempre yung not value niya, hindi pa rin magbabago po yan sa 6. Kaya usually nagbabago po yan pagka naging 50 pesos po. So yan, that value natin. Number of shares po natin, yan, 100 pa rin, siyempre. Siyempre nakabili tayo ng 100 shares, so 100 shares. So ibig sabihin, transaction value natin ay 600. Kasi, pero, dahil nga po, nagbenta po tayo, na may charges pa rin po tayo. So magkakaroon ng commission fee, yan. 20 pesos. But, kita nyo po yan. Makita po natin yung SCCP fee natin tumaas kasi nga po, yung transaction value natin 600. Ayan, di ba? Yung 0.01% po niya. Ayan. Then, ito nga po. Magkakaroon po tayo ng sinatag natin na sales tax. Yan. So, 3 pesos po yan. So, lumalabas po yung transaction po natin. Yung pag bumili po tayo para ng 44, tapos nagbenta po tayo 626.06 yan po So magkano po yung kinita po natin dyan? So makita po natin dito meron po tayong gain or loss 55 pesos 0.1. So makita po natin kung ganyan po. So papakita ko sa inyo kung sabihin natin 5 pesos nyo din po binenta. Sabihin natin 5 pesos nyo din po binenta. Ayan. Nalugi pa tayo. Bakit po tayo lugi? Kasi nga po 500 nyo rin binenta. Siyempre, meron po tayong mga charges. Yan. Kita po natin mga charges po natin. Ayun. So, even though 500 nga po, kasi may charges po tayo, nalugi pa tayo ng 44 pesos. Yan. Ano yung mataas ng commission fee po natin? 20 pesos. Okay? O ganyan po siya. So, kung bebenta nyo, kahit paano, dapat po mataas. Kaya ito, 5 pesos, pwede nyo 6 pesos. Kahit paano po, meron po tayong gain or loss na 55 pesos. Yan po. During na meron tayong commission fee na 20 pesos. Paano na nga po yung binago nila? Ang tinanggalan po nila ay yung minimum commission fee, pero di pa rin po nila tinatanggal ang commission. Okay? So may commission pa rin po, pero tinanggalan yung minimum commission fee. So ano magiging effect po niyan sa ating trading? O, ganito po yan. So yung pagka-remove po ng minimum commission fee po natin, makita po natin, same, initial investment na 500. Bumili po tayo ng stocks na A, yun nga, 5 pesos. So, nakabili po tayo ng transaction value natin ay 500 po. So, makita po natin yung charges, bumaba. Yan. So, yung dati na 20 pesos, na 22.45 pesos, magiging 1 pesos na lang, 0.45. Diba? Ang laking diferensya po niyan. Diba? Almost 21 pesos. Then, nakita nyo po, bakit? Ito yung commission fee po natin ay nagbase na lang po siya sa 25.25%. Yan. Naging 125 na lang po yung ating commission fee, diba? Laking ginhawa. Then yung VAT po natin, kasi nga po yung VAT po natin ay nagbe-base po sa commission. Ayan, bumaba rin yung VAT po natin. Pero yung SCCP fee po natin, same pa rin. Bakit nga po? Dahil ito lang po ay bumabase po sa transaction value. Di po siya bumabase sa commission. Okay? So makita po natin dito, So from transaction value natin, di ba? Yung dati, yung 500 natin, 522, naging 501 na lang, 0.45, di ba? Laki. Makita po natin, ang difference po sa buying po natin ay 21. Yan, so 21 pesos, di ba? Nakatipid tayo 21 pesos. Yun. Di pa na naman po sa sales. So, pag sa sale naman po, yan, same thing. Pinag-compare po natin. Yung sale po natin, syempre, wala naman tayong investment po natin, nakabili tayo ng shares. Yan, tumili tayo 6 pesos pa rin. Dapat, apple to apple ng comparison natin. Yan, share po natin. So, ayan yung transaction value po natin. So, makita po natin, yung commission fee, yan, bumaba.
Kasi nga po nawala na po yung minimum, yung minimum commission fee, tinanggal na po nila na 20 pesos. So yung commission fee po natin naging 150. Yan. VAT natin 18 po. Then yung ICP yan, almost the same pa rin. Same na same to. Basta tong linya po na to, yan. Para sa po walang pinagbago. Ito lang po ang pinagbago natin, yung VAT saka yung commission fee. Yan, malaking pinagbago po dyan. Okay? Then transaction, sales tax, pares pa rin po. Okay? So makita po natin dyan, yung transaction value po natin, yan. Even though bumaba po, siyempre yung transaction value natin bababa. Diba? Yan. Bababa din po. Kasi nga po wala na minimum. Pero pagdating sa gain and loss natin, anong naging diferensya? So, yan. So, malaki ang pinagkaiba po niya. Yan. Sa gain and loss po natin. Yun, no? Diba? Ganun kalaki yan. So, yung pagkawala ng minimum fees po natin, pagdating ng buy and sell po natin, malaki pong ginhawa po sa atin. So, pagdating po sa sales, ang difference po niya, ayan. So, nakita po natin yung difference po niya sa total value ng sale sa buy. Ayan sa buy, 21 pesos. Sa sale din, into. So, ano pinagkaiba po nitong dalawa? So, gawin natin. So, sa pagkakatanggal nitong minimum commission fee, tayo ang kumita. So, yan po. So, kung sakaling may 500 pesos tayo, di ba? At kumita yung stocks po natin, na 100. Dito sa portion na to, 100. Malabas 100. So, 5 pesos, 6 pesos. Yan. So, kikitain natin kung dati mayroong commission fee na minimum, di ba? Ang kinita lang ay 55.10. Ngayon, kikita nyo na ay 97, which is 42 pesos difference. Yan. So, itingnan natin sa iba naman. Okay, sabihin natin kaya nyo na 1,000. Apple to apple po tayo, tingnan nyo po yung changes niya po. Pag sabi din kaya natin 1,000. Yan, from 1,000, tapan natin. Diba? From 1,000, ito po yung gain and loss natin. So, sa 1,000 din po, nawala na yung commission fee. Yan. Diba? Sabi natin 2,000. Yun, 2,000. Diba? Nakita natin, pero parang lumiliit na yung margin, diba? 3,000 naman. Uy, palit yung margin natin. Yan, pagka 3,000. Okay? Yan. 4,000 naman. Uy, 4,000. O, diba? Palitin ng paliit. 5,000. Uy, naging 16 na lang difference natin. 6,000. Uy, yan. Then, 7,000. Uy, ba't tumiliit na lang? Diba? 8,000. Ayun. Pagdating na 8,000, wala na. Tapos na ang boxing natin. Kasi nga po, yan po yung dating pinag-uusapan nun, na kaya meron tayong rules of 8K. Yan. Yung rules of 8K, ibig sabihin po niyan, yun nga, that's the minimum commission fee. Hanggat maaari mag-invest ka ng 8,000, diba? Para break even ka lang. So, yan yun. Ito yun. Dito na yung lumalabas yan. So, tayo naman, dati naman, di man natin pinafollow din yan. So, hinahira natin yung makain tayo ng charges. So, wala namang problema po sa atin nun. Kasi ang importante po sa atin ay makapag-invest po tayo. Kasi kung kantayin po natin yung misa nyo 8K, baka nagamit yun na yung pera nyo. Diba? So, yan lang po yung purpose ng 8,000. So, hindi na po ganun ka reliable ang 8K rules kasi nga po, tinanggal na yung minimum commission fee na 20 pesos. So, tignan po natin. Gawin natin 9,000. So, wala na pong diferensya. 10,000. So, gawin natin 10,000. So, all, pare-parehas po siya. So, ang importansya lang po nitong pagkabago na pagkatanggal ng minimum commission fee ay kaganda lang po niyan. Yun nga, medyo may free na tayo na mag-invest na kahit magkano, na hindi na po natin iisipin yung rule of 8K. At natin, lagi natin tandaan na lagi naman po may fees. Hindi naman po natin sinabing libre po ang stock
market. Lagi po siyang may fees. Ang gaganda nga lang po, yun nga, pinaka kanina, kung below po sa 8,000 ang ating pera, ito kung kaya lang po natin ay 500 o sabihin natin 600 kahit pa paano dapat 600 ay na tayo sa stock market na mababa lang po yung ating fees yan. Katulad po niyan, at least pagsimula na tayo mas mag-invest sa stock market na 500 pesos lang, sabihin natin weekly, kaya nyo lang weekly 500, di ba? Kahit pa paano unti-unti pwede kayong invest na hindi nyo na po iisipin yung malaking diferensya. Yan, yung dating charges niya ay magiging 20 pesos, di ba? Yan yung iniisip natin dati, kaya hindi natin makapag-invest tayo dito. Ngayon, hindi na natin isipin kasi talaga may charges, pero mababa na lang. Yan. So, tanong nyo na lang po, mga ka-mention natin sa inyong mga broker, kung na-implement na ba nila itong minimum commission fee na removal na nga po na binigay na po ng ating SEC na pwede na nilagyan na po nila na wala na pong minimum commission fee. Yan.